bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ganito raw ang anyo ng mga sinaunang Pilipino. May marka ng tato ang buong katawan, marka ng ganda at kulturang mandirigma. Tinawag tayong pintados dahil sa ating kakaibang balat. Batok naman ang tawag sa tradisyong ito sa Luzon. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawala ang kakaibang tradisyon, maliban sa ilang lugar. Sa dami ng bundok dito, animoy itinago ng kalikasan ng probinsya ng Kalinga. Itinago sa mga mananakop na dayuhan, itinago sa pagbabago ng kultura. Sa bayan ng Tinglayan sa Kalinga, buhay pa raw ang kultura ng mga sinaunang pintados. Gandang araw po. Ako po si Kara. Salamat. So, ano po pangalan ninyo? Kayo si Wangod? Wangod. Ako si Kara. Ang mahiyaing si Wangod ang sinasabing huling mambabato o tattoo artist sa probinsya ng Kalinga. Tadtad ng tattoo ang balat ng matanda. Mahigit 7 dekada na niyang kakambal ang mga markang ito. Ilang taon lang po kayo nung tinatuan yan kayo? Awara tagon jurusan kinatuwa na anay. Aman tagon, nasagawa ng kaliba. Nasagawa ng 15 years old Wow! daw siya nung pinatatuto, ginawa to. 15? Maliit pa kayo? Pasita At kuman ay si Sadan Abiga. Manaad ko dya. Wala pa kayong damit. Tinatuan na kayo. Ay. Ang sakit siguro nun. Mansait, ang chikuay malim. Narpas. Masara ko yung Ba't kayo pumayag masakit? Aram, asado usar pa ka to. O, nauba. Asi aram mi. Wayan, kakalas abiru. Marami sa mga matatandang nakita ko sa kabundukan ng Kalinga, tadtad ng tato tulad ni Wangod. Pag walang tato, katulad ko, pag walang tato, Ay, titita sa uwan. Wala daw mag-asawa. ay wala mag-aasawa sa akin? Wait, ate magkutatum. Kasi wala kayong tattoo. Kasi wala akong tato. Sa noon, yung sa panahon daw nila, panahon nila. Pag walang tato, walang mag-aasawa. On. Pangit. Bakit to siya kay Omis? Awi. Pag walang tato, niloloko. Tawanan. Ibig isalib. Ara nalay, asawa ko ta nadalib. Apasti. Simbolo raw ng kagandahan noon ang pagkakaroon ng tato. Isang permanenteng palamuti sa katawan na dadalhin hanggang kamatayan. Bakit po kayo nagpatato? Dan sarang kita ko sa rugon, nanson, pakwato, tutut. Sayo, matoytad, si Jarawa, ila. Ang tao daw. Mga bagay mula sa kalikasan ng karaniwang disenyo ng kanilang mga tato. Paniniwala kasi ng mga katutubo noon na nanahan sa mga hayop at halaman ng kanilang Panginoon. Ang iba namang marka sa katawan, proteksyon daw laban sa mga elemento. Sa horan na Ito ano naman po ito? Tidabhad horan na rura. Tinabhad. Tidabhad. Tinabhuad. Tidabhad. Ano naman po yung tinabhuad? Siya plitan sa iniso-so sa abmay di akun. Ano daw? Sana. Naku, makain ng tao. 18 anyos lang si Wangod nang matutunan niya ang pagbabatok. Imbis na karayom, tinik ng puno ng lubhuan o suha ang kanyang ginagamit. Ikakabit ito sa dulo ng isang kawayan. At imbis na tinta, uling na may halong tubig ang kanyang pangmarka. So itong si Kanaw, siya ang tatatuan ngayon ni Wangod. Kung makikita nyo, meron siya ditong tinadtabwad o yung korte ng sawa. Pero dito sa kabila, kulang.
So nilagyan na ni Wang Od ng stencil pero ang gamit niya uling na may halong tubig. Kasi kabito na initat. Ang masayahing si Kanaw, biglang nanahimik nang magsimula ang ritual ng pagbabato. Maya-maya pa, dumugo na ang balat ng matanda. Pero siya, Ang principle kasi sa pagtatato, sinusugatan mo yung surface ng skin para pumasok dun sa loob yung ink. So kung makikita nyo ngayon dito, nabutas-butasan na niya yung skin ni Kanaw. Pangalawang layer na bali ito. Walang magawa si Kanaw kundi ang pumikit na lang at manahimik sa kanyang sakit. Tatlumpung minuto na ang lumipas sa pagbabato kay Kanaw, akala ko matatapos na, pero hindi pa pala. iyot aruwa kay. Sabi naman dyan, yun aruwa. Si Wang Od ang isa sa pinakamagandang dalaga noong kanyang panahon. Pero isa man siya sa may pinakamaraming tato sa katawan, hindi kailanman nag-asawa si Wang Od. Inalay niya ang kanyang buong buhay sa pagbabato, sa pagpapaganda ng iba, sa pagpapanatili ng kultura. Sumpit, ay. Ano ko may atong santuan ka? Wala ka bang tato? Sarap. Ayon kay Wang Od, higit sa marka ng kagandahan, ang mga tato sa kanilang katawan ang tatak na sila'y tunay na babaeng kalinga, ang buod ng kanilang nakaraan. Importante atan sijarang kanan aransa. Paata ko ibig. Hato no. Sija tutu at takuran anaran ana. Ang tanong, may babae pa bang handang magtiis ng sakit sa ngalan ng kultura at nakaraan? Sakit? Sakit. At yung may kabelan ta na sakit. Parang gusto ata nila magpatato daw ako kay Wang Od. Ah, ako? Oh. Bakit? Come on! Kamaray, ay takwayo ja. Iya pak gua takwayo. Kung sa babae ang tato ay marka ng kagandahan, sa mga lalaki ng Kalinga, ang tato ay marka ng kagitingan. Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga taga-Kalinga ang ilan sa pinakamatatapang na mandirigma noong unang panahon. Sa parteng ito ng Pilipinas, nabuhay ang kultura ng headhunting o pagpupugot ng ulo. How many Japanese did you kill? If the Japanese hear the sound of the gun, they come. We begin to fight. We use bolo. Bolo. Cut the head. Head? Yeah, cut the neck and get this one What? and put it in the gun. You cut the head and then And then we get this. the jaw? Oh, yes. The and- chin. Chin. And when? Wow! Si George ay isa lang sa nabubuhay pang Kalinga warriors, handang pumatay at pumugot ng ulo para maipagtanggol ang tribo. Nang salakayin ng mga Hapon ng Kalinga, silang mga Kalinga warrior ang lumaban sa mga dayuhan. No, awad panggok na. Ada pinatay ng mga tao. Yan. Ilan yung napatay nyo?
Ana, no timpun ti dia ko timpun ti gubat nga dia hapon dia lang. Ana ta adua ta nabumba damat. Pagkapatay, pinugutan nyo. Hindi nasakop kailanman ng mga Hapon ang mga bundok ng Kalinga dahil sa mga mandirigma tulad nila at ang mga tato sa kanilang braso at dibdib ang animoy medalya ng kanilang kagitingan. What is this? This one? A sign of a brave boy. Habang dumadami ang iyong napapatay, dumadami din ang iyong mga tato. Babalutin ito ang iyong mga braso. This one, This one? binalibod dito, amin dito. Who made this? Lumiyak. Mabali na 3 weeks before this one is finished. 3 weeks po yan ginawa? Yes, very painful. Aci saya agwi. Sa sara. Makalili mampadatuta sa dan agwi. Aranson pariyaw. Aci padatutan may gusiligat nutaku. Sadu osa osa pay laing at sadu padatu tidagtag ko sana. Asin ad tirutulajan na sana ansi. Biking ang tawag sa tato na matatagpuan sa dibdib. Mga tunay na mandirigma lamang ang maaaring mabigyan ng biking. Ganito rin sa kaso ng mga babae. Habang umaakyat sa leeg at mukha ang tato, lalo raw gumaganda. Ang pangalan nito? Chaag. Chaag. Chinuyas daw ang tawag sa mga babaeng walang marka. Mababa sa paningin, hubad sa karangalan. Parang gusto ata nila magpatato daw ako kay Wangod. Ha, ako? Oh, Bakit? Come on! kamaray, ay takwayo dya. Iya pa gwa takwayo. Yeah. Saan ako magpapatato? Itong What? naru, Dito? Ano nila? Oh, sag. Saan po? Saan? Nadya pa gwam. Akwang ud. Patatun akwang ud. Itong tattoo na ito, pinagawa ko ito noong 1997. So, medyo 13 years ago pa yun. Medyo nakalimutan ko na kung gaano siya kasakit. Pero natatandaan ko medyo masakit itong tattoo na to. Pero sa Manila ko ito pinagawa. Ngayon, dito na ako sa Kalinga. At traditional way ng pagtatataw ang gagawin sa akin. So, hindi ko alam kung mas masakit siya. Okay. Simbolo ng titik K ang ipinatato ko sa aking likuran. Hango mula sa sinaunang alpabeto ng Pilipinas ang baybayin. Taimtim kong tiniis ang sakit. Hindi ako gumalaw sa aking kinauupuan. Sabi kasi ni Wangod, lalo lang raw hahaba ang sakripisyo kapag iiwasan ko ito. Kung tutuusin, maliit na tattoo lang ang ginawa sa akin ni Wangod. Inisip ko, paano pa kaya ang sakit na pinagdaanan ng ibang babaeng Kalinga alang-alang sa kultura? Ika nga nila, anumang sakit ay gumagaan kung ito'y para sa kulturang minamahal o kasaysayang ipinaglalaban. Kikino kay at siya kukira-kiraran naradatura. Tan aram yun, kikino ata may kudatum. 89 years old na si Wangod. Kulubot na ang kanyang mga kamay. Lumalabo na ang mga mata. Paano kung siya'y mawala? May susunod pa ba para ipagpatuloy ang tradisyon? Lingkod ko karunya. Thank you po. Salamat. Marami sa mga taga-Kalinga, nais ng talikuran ang nakaraan. Pero paano mo itatakwil ang isang bagay na permanente nang nakatatak sa iyong balat?
Hindi man sila tuluyang nasakop ng dayuhan tulad ng ibang probinsya, nasakop na rin ng makabagong panahon ang mga taga-Kalinga. Nagbago na ang sukatan ng kagandahan at karangalan. Si Kapitan Rudy Ogay ang isa sa mga bunsong kapatid ni Wang-od. Pero di tulad ng kanyang mga kapatid, wala ni isang tatong Kalinga si Kapitan Rudy. Ba't kayo po walang tato? Nung pupunta ta sa ibang bansa, sa ibang probinsya, nakakikiya. Saan po kayo nahihiya? Ipagarup sa pumatay ta sa tako. Makayod ta, kasla narputasan pagbaludan. Si Rudy lang sa 7 magkakapatid ang nakapag-aral. Iba ang pananaw niya sa buhay kumpara sa mga nakatatandang kapatid. Katunayan, pati pangalan, kanya na ring pinalitan. Pero yung Rudy, pinangalan na lang yan sa inyo nung Oo. nag-aaral kayo. Ang pangalan nyo talaga, Puday, Puday. Yun ang pangalan nyo talaga. Pero pagdating ninyo sa bayan, nung nag-aaral kayo, ang ginawa, Rudy. Ang Ogay, apelido nyo talaga. So ang pangalan nyo talaga, Puday Ogay. Bakit ginawang Rudy? The Christian name. Christian name. Naniniwala si Kapitan Rudy na dapat nang kalimutan ng tradisyon ng pagbabato. Kailangan na raw makiayon sa modernong panahon. Hindi pwede ngayon. Nakakikiya sa ibang bansa. Nakaligo na kultura. Sa anaran na religion at sa makusbilaran tako. So sa inyo po, kung ang mawala na po yung pagtatato, okay lang? Okay lang. Ayon sa National Commission for Indigenous Peoples o NCIP, nagsimula ang ganitong pananaw mula nang yakapin ng mga taga-Kalinga ang Kristyanismo. Mas tumingkad ang pagtatakwil sa balat sa pagdating ng American education. The educators taught them that being tattooed means you are barbaric, you're still a savage, you're backward, you are uneducated. So it came to a point na instead of being proud of your being tattooed, you are now ashamed. Tubong Kalinga rin si Nati. Bagamat nakapag-aral na siya sa bayan, ayaw raw niyang talikuran ang kulturang kinagisnan. Well, I get all sorts of reactions, stares. Ano sinasabi sa Parang inyo? siraulo. Pag sa Maynila, galing daw akong bundok. Sabi ko, talagang galing akong bundok. Prinsesa naman ako sa bundok. Pero hindi lahat sing lakas ng kanyang loob. Mas marami sa mga taga-Kalinga nais ng talikuran ang nakaraan. Pero paano mo itatakwil ang isang bagay na permanente nang nakatatak sa iyong balat? Sa du, iwi mo ang tambraban at sabi ko pa hila. So silup awi. Kan ilan sa. Ito sinusuot ninyo pag pumupunta kayo sa bayan. Sabi ko madlaw niya. Para matakpan. Mataparan, lam. Adi, makita. Para hindi makita. Maging ang mga magigiting na mandirigma ng Kalinga, itinatago na rin ang tatak ng nakaraan. Ituri na sila, di po may tatagong piyon. Ituri, hanggang ituri, yan. Mga tawan sa pagbatok. Adi po silupa, mabina eh. Agbina umat, nga pakita ta siyak lang tinabato ka niya. Malalaki. If I go to Baguio, Manila, I use long sleeve because they might say that a foolish man. Hindi ako taga-Kalinga, pero di ko mapigilang malungkot nang marinig ang salita ng mga dating prinsesa at mandirigma. Ang dating marka ng kagitingan, marka na ng kahihiyan. Wala nang nagpapatattoo. And yet this is considered your identity. It's a symbol of strength, beauty, and prestige. Ngayon, wala nang nag-appreciate ngayon. So it's really sad. Si Wang-od na ang huling mambabatok ng Kalinga. Kapag namatay siya, posibleng mamatay na rin ang tradisyon.
Pero may natitira pang pag-asa si Wang-od. Nakita niya ito sa katauhan ni Grace, ang kanyang 14 anyos na apo. Ano ko siya, siguro malaki siya. Ilang taon ka lang nung nahilig ka sa pagtatato? 10. 10 years old. Bakit ka naman nahilig sa pagtatato? Kuya-kuyan nawan apu. Ba't gusto mong gayahin si Lola? Takot babalik. Magususita. Alam si Chicha. Alam si Chira. Akala ko dahil sa tradisyon. Pero ang habol lang pala ni Grace ay ang turismong dala ng tradisyonal na pagtatato. Taon-taon kasi daan-daang dayuhan ang pumupunta sa Kalinga para magpatato kay Wang-od. Sa balat na lang ng mga turista at bisita, posibleng mabuhay ang sinaunang tradisyon. Gusto mo rin ba magkaroon ng maraming tattoo katulad ni Lola mo? Ayaw mo? Ayaw ko. Ba't ayaw mo? Nagako ay natutan untuk perusahaan. Tidak ko matanggap. Oh, ba't daw hindi tatanggapin sa trabaho? Wanted. Sabing wanted daw. May iba't ibang paraan ang bawat lipunan ng pagtatala ng kasaysayan. May inaawit, may isinusulat, may itinatatak sa balat. Ang bawat tatak sa kanilang balat ay tulay sa nakaraan, isang tulay na nais na ngayong putulin sa Kalinga. Hindi ko sinasabing huwag na nating yakapin ang modernisasyon. Hindi ko sinasabing bumalik tayo sa kultura ng pagtatato. Pero gaano man tayo kamoderno ngayon, huwag sana nating itakwil o pagtawanan ang ating pinagmulan. Dahil ang taong nakalimot sa kanyang pagkatao ay tiyak na maliligaw sa mundo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.